Sa kusina ng isang bahay, nakatayo si Yuji sa lababo at paulit-ulit na kinukuskus ang dugo sa mga kamay niya, pero ayaw itong matanggal. Makalipas ang ilang oras sa Shibuya, tumatakbo si Yuji habang hinahabol siya ng isang napakalaking cursed spirit. Tumalon siya palabas ng isang skyscraper at natanggal ang maraming maliliit na curse na nakakapit sa gusali. Sa kalapit na building, napadaan si Yuta sa bintana at nakita ang eksena habang bumabagsak si Yuji. Sinira ng higanteng curse ang gusali habang humahabol kaya napilitan si Yuji na tumakbo sa mga bakanteng kalsada at pumasok sa isa pang building. Habang naglalakad siya sa hallway, biglang umatake ang maliliit na curse mula sa mga bintana. Naiwasan niya ang mga ito, dinurog ang isa gamit ang kamay, at tumalon palabas ng dulo ng pasilyo. Habang nasa ere, sinunggaban siya ng malaking curse at kinaladkad sa buong Shibuya bago inihagis sa isa pang skyscraper. Lumusat si Yuji palabas ng kabilang side ng gusali. Paglabas niya, nakaharap ulit niya ang higanteng curse, pero bigla itong inatake ng iba. Bumagsak ang curse at bumangga kay Yuji. Dahilan para pareho silang mahulog sa isang sinehan. Pagkawala ng alikabok, nakita ni Yuji na hawak niya ang talim ng isang katana na nakatutok sa mukha niya. Si Yuta ang may hawak nito. Nagkatitigan ng dalawa habang bumubuhos mula sa taas ang dugo ng napatay na curse. Mas maaga noong araw na iyon, nalaman ni Naoya Zenen na kritikal ang lagay ni Maki. Pinagtawanan niya sina Maki at Mai bago sumama kina Ogi at Jinichi habang hinihintay ang balita tungkol kay Naobito. Dumating si Faraday at kinumpirma ang pagkamatay ni Naobito. Binasa ang testamento ni Naobito. Nakasaad doon na si Naoya ang magiging ika-27 pinuno ng Zenen clan at tagapagmana ng mga ari-arian nito basta may pahintulot ni Naogi o Jinichi. Pero may nakatagong kondisyon. Kapag namatay si Gojo o nawala ng kakayahang mamuno, magiging susunod na pinuno si Megumi Fushiguro ayon sa dating kasunduan kay Toji. Siya rin ang magiging pangunahing tagapagmana. Nagalit ng sobra si Naoya. Paglabas niya, nainis siya dahil pumayag si Naogi at Jinichi sa kondisyon. Nang malaman niyang nasa Tokyo si Megumi at hinahanap si Yuji, sinabi niyang siya mismo ang papatay sa vessel ni Sukuna at gagamitin ng gulo sa Tokyo para patayin din si Megumi. Samantala, nakaupo si Yuji sa hagdan at iniisip ang pagkamatay ni Nobara at Nanami pati ang mga taong napatay habang kontrolado ni Sukuna ang katawan niya. Naalala rin niya ang tanong ni Yuki kung ano ang balak niyang gawin pagkatapos nito. Lumapit si Choso at tinanong ang kalagayan niya. Sinabi ni Yuji na maayos naman siya dahil sa epekto ni Sukuna na lalo niyang nararamdamang lumalakas. Pinayuhan ni Choso si Yuji na bumalik sa Jujutsu High. Umamin si Yuji na hindi si Choso ang problema. Natatakot siya na may balak si Sukuna kay Megumi. Nahihirapan din siyang harapin ang iba dahil sa dami ng namatay dahil sa kanya, kasama sina Eso at Kechizo. Sinabi ni Choso na aksidente ang pagkamatay ng magkapatid niya at walang saysay ang usapan ng kapatawaran sa pagitan ng magkakapatid. Kaya nagdesisyon silang magtulungan muna para bawasan ang mga curse sa Tokyo. Sa isang tulay, pumalakpak si Yuji para maakit ang mga curse. Dinala niya ang malaking grupo sa isang underpass kung saan naghihintay si Choso. Isang piercing blood lang ang ginamit ni Choso at nalinis agad ang buong grupo. Nang may sumulpot na 4 na braso na curse sa likod niya, isang suntok lang ni Yuji at tapos agad. Humanga si Choso sa lakas at kontrol ni Yuji sa cursed energy at tinawag niya itong nakababatang kapatid. Nang magtanong si Yuji tungkol doon, tinanong naman siya ni Choso kung may tahi ba sa noo ng ama niya. Biglang dumating si Naoya sa railing sa itaas nila. Sinabi niyang naunahan niya si Megumi dahil si Yuji ang nakita niya muna. Ipinaalala niya na wala na ang proteksyon ni Gojo at muli nang hinatulan ng kamatayan si Yuji. Plano niyang gamitin si Yuji bilang pain para mailabas si Megumi at patayin ito. Agad siyang sumugod at sinuntok si Yuji sa mukha. Umatake si Choso pero nahirapan siyang sundan ng sobrang bilis ni Naoya at tinamaan ng sunod-sunod na atake. Sinubukan ni Yuji tumulong gamit ang bato pero naiwasan iyon ni Naoya. Napansin ni na Yuji at Choso na kakaiba ang bilis niya at malamang dahil iyon sa curse technique niya. Habang naghahanda si Naoya na pabilisin pa ang kilos niya, sabay-sabay nilang naramdaman ang isang napakalakas na presensya. Akala ni Yuji si Gojo iyon, pero mas nakakatakot ang pakiramdam. Pagtingin nila, nakatayo si Yuta sa bubong ng kalapit na gusali. Tinanong ni Yuji kung sino siya habang nag-iingat naman si Choso. Binunot ni Yuta ang katana niya at tinanong kung sino sa kanila si Yuji. Doon naisip ni Choso na ito ang executioner ni Yuji. Tumalon si Yuta pababa at bumagsak sa kalsada ng sobrang lakas. Agad na nagpakilala si Naoya bilang kakampi at sinabi niyang pinsan siya ni Maki. Sinabi rin niyang gusto rin niyang patayin si Yuji at nakiusap kay Yuta na huwag muna i-report ang pagkamatay nito dahil gagamitin pa niya itong pain.
Habang nag-uusap sila, pinayuhan ni Choso si Yuji na tumakas habang haharange niya si Naoya. Sinabi niyang siguradong papatayin siya ni Yuta kapag naglaban sila. Pinag-usapan nila ang pagtatagpuan nila kinabukasan at tumakbo si Yuji. Tinanggap ni Yuta ang alok ni Naoya at iniwan sa kanya si Choso. Agad nagpaputok si Choso ng piercing blood pero sinipa iyon ni Naoya. Ang dugo ay dumiretso sa mga gusali sa likod. Kasabay nito, nagsimula ang habulan ni na Yuji at Yuta. Sinabi ni Naoya na ang piercing blood lang ang delikadong teknik ni Choso para sa kanya at may mahabang preparation pa ito. Sagot ni Choso, hindi raw basta makakaligtas si Naoya matapos niyang bantaan ang kapatid niya. Habang maghaharap sila, isang malaking curse ang lumabas mula sa nasirang gusali. Ito rin ang curse na kalaunan ay makikitang patay sa kisame ng sinihan. Nagkunwaring sisipa si Yuji pero ginamit ang galaw para makawala. Agad siyang tinaga ni Yuta pero nakaiwas siya sa huling sandali. Napansin ni Yuta na halos kapantay ni Maki ang physical abilities ni Yuji. Nagpatuloy ang laban sa mga upuan ng sinihan. Puro iwas lang muna si Yuji hanggang magkaroon ng maliit na opening. Tumalon siya paakyat pero gumamit si Yuta ng Cursed Energy Boost para habulin siya. Nabasag ni Yuta ang ikalawang palapag ng sinihan at napalipad si Yuji palabas. Habang bumabangon siya, ipinaliwanag ni Yuta na hindi siya natural na malakas. Binabawi niya yon gamit ang napakaraming Cursed Energy. Napansin ni Yuji na magkaiba sila. Si Yuta ay umaasa sa napakalaking Cursed Energy habang siya ay sa katawan at laban ng pisikal. Ipinaliwanag ni Yuta na mas marami pa siyang Cursed Energy kay Gojo, pero si Gojo ay halos walang nasasayang dahil sa 6 eyes. Pagkatapos noon, sunod-sunod na umatake si Yuta. Naalala ni Yuji ang turo ni Todo tungkol sa mga elite sorcerer na halos imposibleng basahin ang daloy ng Cursed Energy. Bigla siyang nasuntok ni Yuta sa mukha. Napagtanto ni Yuji na walang saysay ang pagbabasa sa galaw ni Yuta dahil lahat ng atake nito ay nakamamatay. Naalala niya ang huling salita ni Nanami at sinabi sa isip niya na hindi pa siya pwedeng mamatay. Tumalon siya sa likod ng isang sasakyan habang hinahabol ni Yuta. Hinati agad ni Yuta ang kotse. Kumuha si Yuji ng survival knife mula sa loob ng isang SUV. Naalala niya ang turo ni Gojo tungkol sa paggamit ng armas. Para sa kanya, pang-emergency lang dapat ang Slaughter Demon. Muling umatake si Yuta. Nilagyan ni Yuji ng Cursed Energy ang kutsilyo para harangin ang katana pero nagsimulang mabasag ang talem. Sinipa siya ni Yuta sa tiyan at muling umatake. Nabasag ang kutsilyo habang tinamaan si Yuji sa tagiliran. Nang maipit ang katana sa lupa, inapakan niya ito at nabali ang talem. Saglit na umatras si Yuta at napansin na hindi madaling pabagsakin si Yuji. Sumugod ulit si Yuji at naisip niyang may tsansa siya ngayong wala ng armas ang dalawa. Biglang may malalaking puting kamay na humawak sa kanya mula sa likod. Si Rika yon. Ganap siyang naipit at hindi makagalaw. Lumapit si Yuta habang hawak ang sirang katana. Sinabi niyang naglalaro lang sila ni Yuji. Habang papalapit si Yuta, wala nang magawa si Yuji kundi tumingin. Dahan-dahang itinapat ni Yuta ang talem sa dibdib niya at saka itinulak pasulong. Tinagos nito ang puso ni Yuji. Tahimik na kumalat ang dugo sa ilalim nila. Noong nakaraan, umalis si Megumi matapos dalawin si Sumiki na naka-wheelchair at inaalagaan ng isang assistant manager. Sa kasalukuyan, tinusok ni Yuta ang puso ni Yuji gamit ang sirang katana habang humihingi ng paumanhin. Naramdaman ito ni Sukuna mula sa loob ng katawan ni Yuji. Samantala, nakikipaglaban si Choso kay Naoya pero hirap na hirap siyang sabayan ng sobrang bilis nito. Paulit-ulit siyang binabanatan habang halos wala siyang maibalik na atake. Gamit ang projection sorcery, parang naka-fast forward si Naoya. Binubugbog niya si Choso at paulit-ulit itong hinuhuli sa mga frame ng teknik niya. Napagtanto ni Choso na wala siyang pag-asa kung hindi gagamit ng convergence. Pero mahirap gamitin ang blood techniques niya habang hinahabol siya. Tinamaan siya ng sunod-sunod hanggang mabasag pa ang konkretong poste na dinaanan niya. Nagtanong si Naoya kung ano ba talaga siya. Sumagot si Choso na isa siyang kuya ng siyam na kapatid. Hindi natuwa si Naoya at nilinaw na ang tinatanong niya ay ang teknik at tibay nito. Ginamit ni Choso ang flowing red scale, stack. Pag-atake muli ni Naoya, nagulat siya dahil kaya na siyang makita at sabayan ni Choso. Mas mabilis pa rin si Naoya at nasaksak niya si Choso gamit ang kutsilyo. Napansin niyang pinalakas ni Choso ang mga kalamnan sa mata para mas malinaw ang paningin. Sinabi ni Naoya na wala ring silbi iyon dahil nahulaan na niya ang mga galaw nito. Ngayon ay lumalaban si Choso habang malakas ang pagdurugo. Pinuri ni Choso ang paghahanda ni Naoya. Pero sinabi ni Naoya na kahinaan ng pagdadala ng armas kapag alam mong hindi ka mananalo gamit ang sariling teknik. Ininsulto pa niya ang mga kuya niya na gumagamit ng armas.
Tinanong ni Choso kung galit ba siya sa mga kapatid niya. Umamin si Naoya na oo. Para sa kanya, walang silbi ang nakatatandang kapatid na mas mahina pa sa nakababata. Sinabi ni Choso na malamang naging ganoon si Naoya dahil din sa mga kapatid niya. Dagdag pa niya, trabaho ng mga kuya na magsilbing halimbawa para sa mga nakababata, maging mabuting halimbawa man o warning sign. Biglang napansin ni Naoya na napapalibutan na siya ng dugo. Agad siyang umatras. Ipinaliwanag ni Choso na wala siyang mas matandang kapatid na gagabay sa kanya kaya patuloy siyang nagkakamali para may matutunan ng mga kapatid niya. Iyon ang pinanggagalingan ng lakas niya. Biglang bumuhos ang malaking alon ng dugo sa ilalim ng tulay. Habang tumatakas si Naoya, paulit-ulit siyang inaatake ni Choso gamit ang slicing exorcism. Nang mawala ang alon, napansin ni Naoya na hindi niya maigalaw ang mga paa niya. Pinatigas ni Choso ang dugong sumipsip sa damit niya. Lumapit si Choso at parang game over na sana. Pero hindi sumang-ayon si Naoya. Dahil sa teknik niya, nakagalaw pa rin siya at sumugod muli. Habang nagtataka si Naoya kung bakit hindi pa umaatake si Choso, inilabas ni Choso ang espesyal niyang teknik na ginawa matapos ang 150 taon. Ginamit niya ang supernova. Sabay-sabay sumabog ang maraming blood orbs at tinamaan si Naoya mula sa iba't ibang direksyon. Habang namimilipit sa sakit si Naoya, dahan-daang lumapit si Choso. Naguguluhan siya kung bakit hindi marunong magmahal ng kapatid ang kalaban niya. Pero bago pa siya makapagbigay ng finishing move, dumating si Yuta habang hinihila ang katawan ni Yuji. Isang suntok lang at knockout agad si Choso. Lumapit si Yuta kay Naoya na nakaluhod at hirap na hirap. Biglang nagsuka ng dugo si Naoya. Napagtanto niyang hindi laso ng dugo ni Choso. Ang problema ay tinatanggihan ito ng katawan niya dahil hindi ito normal na dugo ng tao. Nag-alok si Yuta na pagalingin siya gamit ang reverse curse technique kapalit ng pag-uulat sa mga nakatataas na patay na si Yuji. Sa isang alaala, may sanggol na si Yuji habang kausap ni Wasyok Itadori ang anak niyang si Jin. Binalaan niya si Jin tungkol sa isang babae. Sinabi niyang mamamatay ito dahil sa babaeng yon. Habang pinag-uusapan nila ang yumaong asawa ni Jin na si Kaori, lumitaw si Kaori sa likuran nila. May tahi siya sa noo. Nagising si Yuji sa tabi ng apoy. Nakaupo sa harap niya si Yuta. Nagulat si Yuji dahil buhay pa siya. Pero ngumiti si Yuta at ipinaliwanag ang nangyari. Noong Setyembre, personal siyang kinausap ni Gojo. May masamang pakiramdam daw ito tungkol sa hinaharap. Kapag may nangyari sa kanya, gusto niyang protektahan ni Yuta ang mga first year at second year students. Partikular niyang binanggit si Yuji dahil mayroon din itong lihim na death sentence noon. Ipinaliwanag ni Yuta na nagkunwari lang siyang malamig at walang emosyon para walang ibang italagang executioner ni Yuji. Pero pinilit siya ng mga nakatataas na gumawa ng binding vow kaya kailangan niyang totoong patayin si Yuji. Pagkatapos huminto ang puso ni Yuji, agad niya itong pinagaling gamit ang reverse curse technique. Kaya technically, 2 beses nang namatay si Yuji. Tinanong ni Yuji kung bakit siya tinulungan ng ganoon. Sumagot si Yuta na mahal siya ng mga taong mahalaga rin kay Yuta. Sinabi rin niyang may kapangyarihan siyang pinasa noon. Ang kaibahan lang, kanya iyon. Ang kapangyarihan ni Yuji ay kay Sukuna. Dumating si Megumi at sinabing humihina na ang barrier ng Jujutsu High. Kailangan nilang makipagkita sa iba. Tumanggi si Yuji. Hindi niya matanggap ang nangyari sa Shibuya. Pakiramdam niya siya ang dahilan ng napakaraming namatay. Sinabi ni Megumi na hindi lang si Yuji ang may pasa ng kasalanan. Nakiusap siya na huwag sumuko ng mag-isa. Hindi raw sila mga bayani kundi mga Jujutsu sorcerer. Kailangan nilang magpatuloy at magligtas ng iba. Tumanggi pa rin si Yuji. Pero binigla siya ni Megumi nang sabihing kailangan niya ang tulong nito para iligtas si Sumiki. Ipinaliwanag ni Megumi ang tungkol sa Calling Game na sinimulan ni Noritoshi Kamo. Narito ang mga rules sa Calling Game, kailangang sumali ang mga awakened players sa loob ng 19 na araw. Mawawala ang teknik ng hindi susunod. Ang sino mang pumasok sa colony ay magiging player. Kumikita ng points sa pagpatay ng ibang players. Ang sorcerers ay 5 points, non-sorcerers ay 1 point. Pwedeng magdagdag ng bagong rule gamit ang 100 points. Kailangang aprubahan ito ng Game Master. Kapag walang pagbabago sa points sa loob ng 19 days, mawawala ang teknik ng player. Pagkatapos marinig yon, sinabi ni Yuji kay Yuta na may balak si Sukuna kay Megumi. Noong Shibuya, nakontrol ni Sukuna ang katawan niya matapos mapakain ng 10 daliri at umabot sa 15 daliri ang kabuuan. Kung sakaling bumalik si Sukuna, nakiusap si Yuji kay Yuta na patayin siya agad. Pumayag si Yuta. Napagdesisyonan nilang bumalik sa Jujutsu High at kausapin si Tengen. Kailangan nilang malaman kung paano alisin ang selyo ng Prison Realm at kung ano talaga ang plano ni Noritoshi Kamo.
Nabanggit ni Megumi na plano rin ito ni Yuki at nasa Jujutsu High siya. Pagkatapos, tinanong ni Yuji ang kalagayan ni Nobara. Hindi sumagot si Megumi. Kita sa mukha nito ang sakit. Naintindihan ni Yuji ang ibig sabihin noon. Biglang dumating si Choso at sinabi niyang alam niya kung paano makakapasok kay Tengen. Gagamitin nila ang parehong paraan na ginamit noon para itago ang mga daliri ni Sukuna at ang death paintings. Sa Jujutsu High, nagkita sila ni Maki. Buhay siya pero grabe ang mga peklat sa buong katawan dahil sa apoy ni Jago. Naroon din si Yuki. Ipinaliwanag ni Choso na madadaanan nila ang cursed warehouse kung saan nakatago ang mga labi ng mga kapatid niya. Nararamdaman niya ang lokasyon ng mga ito. Sumang-ayon ang grupo. Nang tanungin kung sino si Choso, agad sinabi ni Yuji na ituring muna nila itong kuya niya. Sobrang happy si Choso, parang nanalo sa raffle. Pinangunahan sila ni Choso hanggang sa tamang pinto. Dumaan sila sa isang gubat patungo sa cursed warehouse. Habang naglalakad, nakita ni Choso ang lugar kung saan nakalagay ang mga kapatid niya at nangakong babalikan sila. Pagdating sa Tombs of the Start, nakita nila ang mga lumang bakas ng dugo sa sahig. Ipinaliwanag ni Yuki na dito nagsimulang mabago ang mundo ng Jujutsu 12 taon na ang nakalipas. Pagpasok nila sa malaking puting bulwagan, napansin ni Yuki na parang tinatanggihan sila ni Tengen. Nang akala nilang kailangan ng umalis, may narinig silang boses sa likuran nila. Si Tengen na ang nagsasalita. Tinawag sila nito bilang anak ng Zenin, tagapagmana ni Michizain, Death Painting Womb, at sisidlan ni Sukuna. Pagdating ng grupo kay Tengen, nagsalita agad si Yuki dahil parang hindi siya pinansin. Samantala, gulat ang iba sa totoong itsura ni Tengen. Ipinaliwanag ni Tengen na hindi ito ang unang pagkikita nila ni Yuki. Tinanong ni Yuki kung bakit isinara ang Tombs of the Star. Sinabi ni Tengen na nagduda siya na baka magkampi sina Yuki at Kenjaku. Inihayag din niya na si Kenjaku ang kumokontrol sa katawan ni Suguro Geto at siya rin ang dating Noritoshi Kamo. Napatanong si Yuji tungkol sa itsura ni Tengen. Ipinaliwanag ni Tengen na kahit immortal siya, tumatanda pa rin siya. Kung mabubuhay si Yuji ng 500 taon, magiging ganoon din ang hitsura niya. Dahil hindi siya nakapag-merge sa Star Plasma Vessel noon, mas mabilis siyang nag-evolve at unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao habang nagiging bahagi ng mundo mismo. Ipinaliwanag ni Megumi na gusto nilang malaman ang plano ni Kenjaku at kung paano mabubuksan ang Prison Realm. Pumayag si Tengen na sagutin iyon pero humiling muna siya ng 2 tao na magbabantay sa kanya. Nagtaka sina Yuta at Maki kung bakit hindi niya kayang protektahan ang sarili niya. Inilahad ni Tengen ang plano ni Kenjaku, pilitin ang buong Japan na mag-evolve. Nagtanong si Megumi kung paano ito gagawin. Ipinaliwanag ni Tengen na kulang noon ang cursed energy ni Kenjaku para baguhin ang lahat gamit ang Idol Transfiguration. Kaya ang bagong plano nito ay pag-isahin ang buong sangkatauhan kay Tengen. Nagulat sina Yuji at Megumi dahil akala nila Star Plasma Vessel lang ang pwedeng makimerge kay Tengen. Sinabi ni Tengen na dahil matagal nang patay ang huling vessel, patuloy siyang nag-evolve at kayanan niyang makimerge kahit kanino. Nagtanong si Choso kung paano posible iyon. Ipinaliwanag ni Tengen na ang nakikita nila ay hindi na ang tunay niyang katawan. Ang kanyang kaluluwa ay naging parang bahagi na ng buong mundo. Kapag naganap ang pagsasanib, mabubuo ang isang bagong nilalang na lampas sa normal na tao o sorcerer. Kahit kaya pa niyang panatilihin ang isip at anyo niya gamit ang barriers, sinabi niyang magiging delikado ang resulta. Kapag nagkaisa ang lahat ng tao at may isang mawalan ng kontrol, mabilis kakalat ang kaguluhan dahil mawawala ang hangganan sa pagitan ng mga tao. Tinanong ni Maki kung pwede bang tanggihan ang pagsasanib. Sinabi ni Tengen na hindi. Dahil sa kanyang kalagayan, mas malapit na siya sa isang cursed spirit kaysa tao. Ibig sabihin, pwede siyang kontrolin gamit ang cursed spirit manipulation ni Kenjaku. Kung mahuli siya nito, mabilis siyang maa-absorb. Napansin ni Yuki na puro pabor kay Kenjaku ang nangyari hanggang ngayon. Dahil konektado rin ito kay Sukuna at mahigit 1,000 taon na ang edad, tinanong niya kung bakit ngayon lang ito kumikilos. Ipinaliwanag ni Tengen na konektado ng kapalaran sina Tengen, ang Star Plasma Vessel, at ang Six Eyes. 2 beses nang sinubukan ni Kenjaku pigilan ang pagsasanib ni Tengen noon pero laging may gumagamit ng Six Eyes na humaharang sa kanya. Noong pangalawang beses, pinatay pa ni Kenjaku ang Vessel at ang Six Eyes user habang sanggol pa lang ang mga ito. Pero pagdating ng oras ng pagsasanib, may panibagong Vessel at Six Eyes na lumitaw. Dahil doon, napagdesisyonan niyang i-seal na lang ang Six Eyes sa halip na patayin. Pagkaraan ng maraming taon, dumating si Toji Zenin. Dahil wala siyang cursed energy, wala siya sa itinakdang kapalaran ng 3. Ang pagpatay niya kay Rico Amanai at ang pag-atake niya kay Gojo ang Samaire sa koneksyon ng kapalaran nila.
Pagkatapos noon, lumitaw si Suguro Geto na may kakayahang kontrolin ng cursed spirits. Nang makuha rin ni Kenjaku ang Prison Realm 6 na taon na ang nakalipas, naging posible na ang plano niya. Nang tanungin ni Megumi tungkol sa Calling Game, sinabi ni Tengen na paghahanda ito para sa pagsasanib. Kahit kayanan niyang makimerge sa ibang tao, hindi magiging kumpleto ang resulta. Ginagamit ng Calling Game ang cursed energy ng mga manlalaro at ang barriers ng mga colony upang ihanda ang mga tao para sa susunod na yugto. Pero dahil sa maraming binding vow na ginawa ni Kenjaku, hindi siya pwedeng maging game master. Kahit mamatay siya, hindi matatapos ang laro. Ang tanging posibleng katapusan ay mamatay ang lahat ng manlalaro o tumanggi silang lahat at mamatay pa rin. Dahil dito, balak ng grupo na sumali sa laro at makaipon ng sapat na puntos para makagawa ng bagong rule na makakapagligtas kay Sumiki at sa iba pang ayaw sumali. Muli, nagtanong si Yuji kung paano mabubuksan ang Prison Realm. Matapos pumili ng tagapagbantay, nagboluntaryo sina Yuki at Choso. Pumayag si Tengen at ipinakita ang likod na bahagi ng Prison Realm na nasa kanyang pag-iingat. Nagulat ang lahat. Ipinaliwanag ni Tengen na bago pa makuha ni Kenjaku ang harapang bahagi, nasa labas ito ng kanyang barriers. Inisip niyang kapag itinago niya ang likod na bahagi, mahihirapan ng iba na malaman ang tungkol sa harapang bahagi. Hindi iyon umubra. Nasa likod na bahagi rin si Gojo, pero hindi ito mabubuksan ng basta-basta. Kailangan nila ng Inverted Spear of Heaven o Black Rope, mga espesyal na bagay na kayang mag-cancel ng curse techniques. Ngunit nawala na ang spear at naubos na rin ang Black Rope noong nakaraang taon. Binanggit ni Yuta na nagpunta pa siya sa Africa para maghanap ng natitirang Black Rope pero wala siyang nakita. May isa pang paraan. Ayon kay Tengen, may manlalaro sa Calling Game na tinatawag na Angel. Isa siyang sorcerer mula pa noong 1,000 taon na ang nakaraan. Ang kanyang teknik ay kayang magpatay ng ibang techniques, kaya maaari niyang buksan ang Prison Realm. Nasa kolonya siya sa silangan ng Tokyo. Ipinaliwanag din ni Tengen na may 10 kolonya sa buong Japan na konektado ng barriers. Kapag sapat na ang cursed energy, magsisimula ang ritual para sa pagsasanib. Kung walang pipigil dito, maaaring matapos ang lahat sa loob ng 2 buwan. Pinag-usapan nila ang mga rule ng Calling Game. Napag-alaman nilang may 10th araw at 15 oras na lang bago mapilitang sumali si Sumiki. Ipinaliwanag din ni Shoko na ang pagkawala ng teknik bilang parusa ay malamang na magdudulot ng kamatayan. Sinabi ni Tengen na ang mga taong nasa loob na ng kolonya ay may isang pagkakataon lang para makalabas. Tinalakay rin nila ang sistema ng puntos, ang Kogain, at ang proseso ng pagdaragdag ng bagong rule. Pagkatapos, hinati nila ang kanilang mga gawain. Mananatili sina Yuki at Choso para bantayan si Tengen. Babalik si Maki sa Zenin clan para kunin ang mga first tools na kinuha matapos masil si Gojo. Pagkatapos nito, hahanapin niya si Panda at tutulong sa Calling Game. Si Yuta naman ay sasali agad sa isang kolonya upang makakuha ng impormasyon bago pa pumasok sina Megumi at Sumiki. Sina Yuji at Megumi ay kailangang hanapin si Kinji Hakari, isang third-year student na suspendido ngunit kailangan nila dahil kulang sila sa tao. Nang tanungin ni Yuji kung gaano kalakas si Hakari, sinabi ni Yuta na kapag seryoso ito, maaari pa raw itong maging mas malakas kaysa sa kanya. Umalis sina Maki, Yuta, Megumi, at Yuji para simulan ang kani-kanilang misyon. Nagpasalamat si Yuji kay Choso sa lahat ng tulong nito. Masayang-masaya si Choso at pinaalalahanan si Yuji na huwag mamatay. Nagtaas ng kamao si Yuji bilang sagot. Samantala, sa isang halos bakanteng teatro, isang komedyanteng si Takoba ang nagtapos ng kanyang palabas. Kaunti lang ang pumalakpak. Pinagsabihan siya ng kanyang boss dahil mahina raw ang kanyang comedy act at matanda na siya para mangarap pa. Pag-alis ng boss, may isang lalaki na lumapit at nagsabing may mga komedyanteng sumisikat kahit hindi nakakatawa. Ngunit may 2 klase raw ng ganoong tao, yung tunay na nakakatawa at yung akala lang nila nakakatawa sila. Tinanong niya si Fumihiko Takoba kung ano siya sa tingin niya, dahilan para maisip nito ang posibilidad na siya ay 73. Pagbalik ni Maki sa mansyon ng Zenin clan, sinalubong siya ni Naoya Zenin at nagpalitan sila ng lei. Pinaunto ni Naoya na hindi nakakakita ng sumpa si Maki, wala siyang cursed energy, at puno ng peklat ang mukha niya kaya wala nang magbibigay pansin sa kanya. Pinagmalaki rin niyang dati niya itong tinapakan sa ulo at tinanong kung kakapit na lang ba ito kina Yuta Okuso at Megumi Fushiguro. Hindi siya pinansin ni Maki at dumiretso papunta sa bawal na imbakan ng angkan. Hinarang siya ng kanyang ina at sinabing bawal ang mga babae roon. Ipinakita ni Maki ang susi at sinabing may pahintulot siya mula sa bagong pinuno ng angkan. Nauna niyang kinausap si Megumi tungkol sa habili ni Naobito Zenin. Ayaw ni Megumi maging pinuno pero pinilit siya ni Maki.
Kapag naging pinuno siya, makukuha niya ang impormasyon at mga yaman ng Zenin clan. Sinubukan ni Megumi na ibigay ang posisyon kay Maki, pero sinabi nitong walang susunod sa kanya. Dahil tagapagmana si Megumi ng Ten Shadows Technique, marunong mag-domain expansion, at kinikilala ni Gojo. Mas madali siyang tatanggapin ng angkan. Nang sabihin ni Maki na kailangan pa niyang gumawa ng lugar para kay Mai, pumayag si Megumi na maging bagong pinuno. Habang papunta si Maki sa imbakan, galit siyang pinapabalik ng kanyang ina. Nang hindi siya makinig, napatanong ang kanyang ina kung bakit ganoon siya. Sa huli, tahimik nitong sinabi na sana kahit minsan ay mapasaya siya ng anak niya. Pagbukas ni Maki ng pinto, nadatnan niya ang kanyang ama na si Ogi sa loob. Mas maaga, kinausap ni Naoya si Jinichi Zenin tungkol sa plano nila. Sinabi ni Jinichi na mas magandang pinuno sana si Megumi dahil maayos ang relasyon nito sa Gojo clan at Noritoshi Kamo. Pero dahil idineklarang kriminal si Gojo matapos ang Shibuya incident, maaari na nilang patayin sina Megumi, Maki, at Mai habang kunwari ay pinipigilan lang silang iligtas si Gojo. Natatawa si Naoya sa ideyang papatayin ni Ogi ang sarili niyang mga anak. Dagdag pa ni Jinichi, si Ogi mismo ang nagmungkahi nito. Sa loob ng imbakan, sinabi ni Ogi na inalis na nila ang lahat ng gamit bilang paghahanda sa pagdating ni Maki. Katabi niya ang sugatang si Mai. Kinuha ni Maki ang Dragon Bone, ang sandata ni Juzo Kumiya. Nagtanong si Ogi kung alam niya kung bakit si Naobito ang naging pinuno at hindi siya. Nagbanggaan sila. Sa isang mabilis na galaw, nabasag ni Maki ang espada ng kanyang ama gamit ang Dragon Bone. Pero nagulat siya nang masugatan pa rin siya nito sa mata at katawan gamit ang Cursed Energy. Galit na galit si Ogi at sinisisi ang kambal niyang anak kung bakit hindi siya naging pinuno ng angkan. Kinaladkad niya sina Maki at Mai papunta sa isang silid na puno ng grade 2 pababang mga sumpa. Pagkaalis niya, kakainin daw sila ng mga ito. Nilate niya ang heavenly restriction ni Maki at iniwan silang mamatay. Habang duguan sa sahig, nakagapang si Mai papunta kay Maki. Nang hawakan niya ito, napansin niyang buhay pa rin ang kapatid. Sinubukan niya itong iligtas. Pagdilat ni Maki, nasa isang dalampasigan siya kasama si Mai. Ipinaliwanag ni Mai ang limitasyon ng kanyang construction technique. Dahil sa mga sugat niya, makakagawa pa siya ng isang bagay bago siya mamatay. Sinabi rin ni Mai na sa mundo ng Jujutsu, ang kambal ay itinuturing na iisang tao. Kahit gaano magsanay si Maki, hindi siya magiging ganap hanggat naroon si Mai. Habang umiiral siya, mananatiling kulang ang kanyang kapatid. Kinuha ni Mai ang lahat ng cursed energy nilang dalawa at iniwan kay Maki ang isang huling regalo. Binigyan niya ito ng pangakong wasakin ng lahat. Pagbalik ni Maki sa realidad, hawak na niya ang kopya ng Split Soul Katana. Yamakap siya sa katawan ni Mai at paulit-ulit itong tinawag pero wala nang tugon. Lumapit ang mga sumpa para kainin sila. Biglang naramdaman ni Ogi na lahat ng sumpa sa silid ay na-exercise. Naramdaman niya rin ang isang nakakatakot na presensya na nagpapaalala sa kanya kay Toji. Lumabas si Maki dala ang bagong espada. Tinaakpan ni Ogi ng apoy na cursed energy ang kanyang katana at sumugod. Isang iglap lang, naputol ang itaas na bahagi ng kanyang ulo. Bumagsak siyang patay habang hawak ni Maki ang Split Soul Katana. Tumunog ang alarma ng Zenin clan. Nagulat sina Jinichi at Naoya nang malaman nilang napatay ni Maki si Ogi. Pinakilos nila ang Kakuro unit laban sa kanya. Ang Kakuro ay grupo ng mga lalaking walang curse technique na sinanay sa pakikipaglaban. Napaligiran si Maki ng 12-12 ng kalaban. Naalala niya ang tanong ni Mai kung bakit hindi na lang sila nanatiling magkasama sa ibaba. Humingi siya ng tawad sa isip niya at sinimulan ng pangako niyang wasakin ang lahat. Parang boss raid na naka-cheat code, isa-isa niyang pinutol ang mga kalaban. Ginamit niya ang Dragon Bone at Split Soul Katana para mabilis silang patayin. May mga pinugutan siya ng ulo, may hiniwa sa dibdib, may pinutol sa kalahati, at may pinabalikang sariling sandata. Ang Dragon Bone ay umiikot na parang blender mode at nagkalat ng mga katawan sa paligid. Walang nakasugat sa kanya kahit isa. Nang dumating ang pinuno nilang si Nobuaki, sinalubong siya ng tanawing puro dugo at bangkay. Dumating naman ang Hei, ang pinakamalalakas na mandirigma ng Zenin clan. Inatake siya ni Chojuro gamit ang higanteng kamay na gawa sa lupa. Pero nakatakas si Maki at pinatay rin siya. Sunod na gumamit si Ranta ng teknikang nagpapatigil sa galaw. Tinawag niya si Jinichi para tapusin si Maki. Kahit nakapirmi, naputol ni Maki ang epekto gamit ang lakas niya. Habang duguan si Ranta, sinabi niyang naging parang Toji na si Maki at dapat na siyang patayin. Lumipad si Jinichi at pinasabog ang lugar gamit ang kanyang curse technique. Akala ni Ranta panalo na sila, pero bago siya tuluyang mamatay, nakita niya si Maki na hawak ang putol na ulo ni Jinichi. Tinapon ni Maki ang ulo sa tubig.
Humarap sa kanya si Naoya at tinanong kung may puso pa ba siya matapos ang ginawa niya. Sagot ni Maki, dala na iyon ni Mai. Noong bata pa si Naoya, tingin ng lahat sa kanya ay henyo. Isang araw, narinig niya ang tungkol kay Toji Zenin, isang lalaking walang cursed energy. Inakala niyang kawawa ito. Pero nang makita niya si Toji, natakot siya sa malamig nitong tingin at sa presensyang hindi niya maintindihan. Sa kasalukuyan, nakipaglaban si Naoya kay Maki gamit ang projection sorcery. Napakabilis niya at paulit-ulit niyang pinapako si Maki sa animation frames bago bugbugin. Sinabi niyang hindi siya magiging katulad ni Toji kailanman. Patuloy siyang bumilis habang pinapadala si Maki sa mga bato, pader, at lagusan. Ngunit napansin niyang biglang huminto si Maki at naghanda. Gamit ang buong bilis niya, sumugod si Naoya para sa huling atake. Pero sa puntong iyon, ganap nang nagising ang heavenly restriction ni Maki. Nakikita na niya ng buo ang galaw ng projection sorcery. Sa paningin niya, parang bumagal ang oras. Bago pa matapos magsalita si Naoya, sinuntok siya ni Maki sa mukha. Nadurog ang mga buto ng kanyang bungo sa isang suntok. Pagkatapos nito, naglakad si Maki sa buong mansyon dala ang split soul katana. Natagpuan niya ang kanyang ina na nagtatago. Takot na takot ito at pinapaalis siya. Tinanong ni Maki kung bakit gusto siyang pabalaykan kanina. Hindi makasagot ang kanyang ina. Sa isang hiwa, pinatay siya ni Maki. Samantala, bumalik si Naoya kahit halos patay na. Habang hinahanap niya si Maki para makaganti, biglang sinaksak siya sa likod ng kanyang tiyahin gamit ang kutsilyo. Dahil hindi na niya makontrol ang cursed energy niya, namatay siya matapos ratin ang babae. Sa huling sandali ng kanyang buhay, naalala ng ina ni Maki at Mai ang dalawa noong bata pa sila. Ipinagmalaki niyang siya ang nagluwal sa kanila. Lumabas si Maki sa Zenin Estate dala ang bangkay ni Mai. Nakita siya ni Momo ni Shimiya at agad na paiyak nang malaman niyang patay na si Mai. Iniwan ni Maki ang katawan ng kapatid kay Momo at umalis. Kalaunan, lumabas ang ulat na ang natitirang 6 na miyembro ng Hei, 9 na miyembro ng Akashi Unit at 21 miyembro ng Kakuro na wala sa mansyon noong gabing iyon ay namatay rin. Walang bakas ng curse technique sa mga bangkay, tanging mahihinang senyales ng curse tools lamang. Pagkaraan ng ilang araw, humiling ang Gojo clan at Kamo clan na alisin ang Zenin clan bilang isa sa 3 malalaking angkan ng Jujutsu. Naghain ng hatol ang Jujutsu headquarters. Habang inaalala ni Yaga ang kapanganakan ni Panda, hinarap siya ni Yoshinobu Gakuganji tungkol sa kanyang mga First Corps. Karaniwan, umaasa ang mga First Corps sa First Energy nang gumawa sa kanila, ngunit ang mga nilikha ni Yaga ay kayang gumawa ng sarili nilang First Energy kahit wala siya. Dahil dito, nais ng mga nakatataas sa Jujutsu na italaga siyang special grade at ikulong ng walang takdang panahon dahil natatakot silang makabuo siya ng sarili niyang malakas na hukbo. Muling tinanong ni Gakuganji kung alam ba talaga niya kung paano nabuo si Panda. Inamin ni Yaga na hindi niya alam. Sa isang kagubatan, nakikipag-usap si Yaga sa isang First Corps na si Takero. Sinabi ni Takero na nag-aalala ang lahat dahil malungkot si Yaga at gusto nila siyang pasayahin. Nagpasalamat si Yaga ngunit sinabi niyang hindi muna siya uuwi. Nang tanungin kung bakit, sinabi niyang mahaba itong trabaho sa malayong lugar. Sinabi rin niyang huwag mag-alala dahil ligtas ang kagubatan sa loob ng barrier ni Tengen at makikita rin ni Takero ang kanyang ina. Bago siya umalis, sinabi ni Takero na magiging malungkot ang lahat kapag wala siya. Matapos putulin ang mga tali ni Panda, sinabi ni Kusakabe na huwag nitong sabihin kung sino ang nagpalaya sa kanya. Nahuli si Panda upang ilabas si Yaga mula sa pagtatago. Dahil may utang na loob siya kay Yaga, pinayuhan niya si Panda na umalis. Noong nakaraan, ginawa ni Yaga si Takero gamit ang impormasyon ng kaluluwa ng pamangkin ni Kusakabe dahil labis na nalulungkot ang kanyang kapatid matapos mamatay ang anak nito. Nang magkita sina Yaga, Kusakabe, at kapatid nito, nakita ni Takero ang babaeng nasa wheelchair at nakilala niyang ito ang kanyang ina. Pinuri siya ni Yaga dahil tama ang hula niya. Nang gawin ni Takero ang isang pamilyar na kilos ng anak ng babae, bumangon ito mula sa wheelchair at gumapang papunta sa kanya. Nakilala niya agad ang ugali ng kanyang anak. Habang yakap si Takero at umiiyak, sinubukan ni Yaga na humingi ng tawad ngunit pinigilan siya ni Kusakabe dahil kailangang manatiling lihim ang mga First Corps. Nalungkot si Yaga dahil kailangan niyang ilayo si Takero sa kanyang ina, ngunit nagpasalamat si Kusakabe sa kanya dahil natulungan nito ang kanyang kapatid na makayanan ang pagkawala ng anak. Habang papunta si Yaga kay Panda, hinarang siya ng isang Jujutsu sorcerer na may dalang utos para sa kanyang pagpatay. Binigyan siya ng isang pagkakataon upang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng pagsasabi kung paano niya ginagawa ang mga First Corps na may sariling kamalayan. Natawa si Yaga sa tapang nilang harapin siya ngayong nakakulong na si Satoru Gojo. Habang naghahanda siyang lumaban, narinig niya si Gakuganji na tumutugtog ng gitara sa malayo.
Lalong lumakas ang tugtog habang nagpapatuloy ang labanan. Pagkatapos ng sagupaan, nabasag ni Yaga ang gitara ni Gakuganji ngunit nagtamo siya ng dalawang malalim na sugat sa dibdib. Sumandal siya sa isang pader habang inuutusan ni Gakuganji ang kasama niyang sorcerer na umalis. Ipinaliwanag ni Yaga na maaaring gamitin ang impormasyon ng katawan upang gayahin ang impormasyon ng kaluluwa. Maaari itong ilagay sa isang cursed corpse upang kumilos ng mag-isa. Ngunit hindi sapat iyon upang maging malakas. Kailangan ng tatlong kaluluwang magkatugma sa loob ng isang katawan upang mapagmasdan nila ang isa't isa at magkaroon ng tunay na kamalayan. Pagkaraan ng 3 buwan, makakagawa na ang cursed corpse ng sarili nitong cursed energy. Nagulat si Gakuganji sa lihim na ito at tinanong kung bakit ngayon lang niya ito sinabi. Mahinang sinabi ni Yaga na isa itong sumpa na ipinapasa niya sa kanya. Biglang lumabas si Panda mula sa kagubatan at nakita ang naghihingalong si Yaga. Agad siyang tumakbo papunta rito at sinubukang tulungan siya. Tinanong ni Gakuganji kung bakit hindi siya lumalaban. Ipinaliwanag niyang hindi siya kaaway ni Yaga at isa lamang siyang kasangkapan na ginamit upang patayin ito. Sa sobrang lungkot, sinabi ni Panda na kahit ang panda ay marunong umiyak. Pagkatapos nito, umiyak siya sa pagkamatay ng kanyang lumikha. Kalaunan, naghanda sina Yuji at Megumi upang hanapin si Kinji Hakari matapos makatanggap ng impormasyon mula kay Tengen. Ayon kay Tengen, si Hakari ang nagpapatakbo ng isang ilegal na fighting club sa isang abandonadong parking garage sa Tochigi Prefecture. Ang club ay binubuo ng mga sorcerer at mga non-sorcerer na nagsisilbing mga manonood. Pumasok sina Megumi at Panda sa lugar, ngunit nakita sila ni Karara at agad nitong binalaan si Hakari. Sinubukan ni Megumi na kumbinsihin si Karara na tulungan sila, ngunit tumanggi ito dahil sa konserbatibong pamunuan ng Jujutsu High at hindi ito naniniwalang nasil si Gojo. Ginamit ni Karara ang kanyang curse technique na batay sa Southern Cross. Dahil dito, naitutulak niya sina Megumi at Panda palayo sa kanyang sarili at sa pinto ni Hakari. Kalaunan, naunawaan ni Megumi kung paano gumagana ang technique. Ginamit niya ang Ten Shadows technique at natalo si Karara. Muli niyang hiniling ang tulong nito nang biglang lumabas sina Hakari at Yuji sa bubong. Tinanggap ni Yuji ang ilang suntok mula kay Hakari nang hindi nagtatanggol. Sinabi niyang isa lamang siyang bahagi ng Jujutsu Society para sa layuning mag-exercise ng mga sumpa at handa siyang gawin ang anumang kailangan upang magawa yon. Nang makita ni Hakari ang matatag na pasya ni Yuji, pumayag siyang tulungan sila. Biglang lumitaw ang isang Kogen at ipinaalam sa mga sorcerer na may bagong tuntunin na nadagdag sa calling game. Pinapayagan na ngayon ng bagong tuntunin ang lahat ng manlalaro na makita ang kalagayan ng ibang mga manlalaro. Ang nagdagdag ng tuntuning ito ay isang muling nabuhay na sorcerer na nagngangalang Hajime Kashimo. Ipinahayag niya ang kanyang pagkainis dahil hindi siya makahanap ng malalakas na kalaban at nais niyang labanan si Sukuna. Nakipag-usap si Kenjaku kay Sasaki, isa sa mga dating kaklase ni Yuji, sa isang malapanaginip na kalagayan tungkol sa kolonya na itinayo sa Sendai. Inalok niya itong tulungang makaalis sa lugar. Habang inaakay siya palabas, nagpasalamat siya dahil naging kaibigan ito ng kanyang anak. Matapos ipaalam ni Panda sa grupo ang pagkamatay ni Yaga, pumayag si Hakari na tumulong upang magamit ang posisyon ni Megumi bilang pinuno ng Zenin clan para sa sarili niyang pakinabang. Lumitaw ang Kogen ni Yuji at ipinakita na isa na siyang manlalaro sa calling game. Inisip ni Yuji na maaaring dahil ito kay Sukuna. Ginamit nila ang Kogen upang hanapin ang mga manlalarong may sapat na puntos upang makapagdagdag ng bagong tuntunin. Nais nilang magkaroon ng tuntunin na magpapahintulot sa pagpapalitan ng puntos at pag-alis sa calling game. Bukod kay Hajime Kashimo, nalaman nilang may isa pang manlalaro na may sapat na puntos. Ang pangalan nito ay Hiromi Higuruma. Nagpasya sina Hakari at Panda na pumasok sa Tokyo No. 2 Colony upang hanapin sina Kashimo at Angel, na sinasabing naroon din. Samantala, pumunta sina Yuji at Megumi sa Tokyo No. 1 Colony upang hanapin si Higuruma. Pagpasok nila sa kolonya, agad silang nahiwalay sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Matapos makalaban ng ilang sorcerer, nakilala ni Yuji ang dati niyang kaklase na si Amai. Sinabi nito kung saan niya mahahanap si Higuruma. Kasabay nito, nakatagpo ni Megumi ang isang babae na nagngangalang Remy. Sinabi rin nito kung saan matatagpuan si Higuruma. Gayunpaman, magkaibang lokasyon ang ibinigay ni Amai at Remy kina Yuji at Megumi. Si Higuruma ay isang public defender na nawalan ng tiwala sa sistemang panghukuman ng Japan. Madalas siyang sisihin ng kanyang mga kliyente kapag hindi niya naibibigay ang resulta na gusto nila. Nang tuluyan siyang mabaigo matapos hatulan ng hindi patas ang kanyang pinakahuling kliyente, nagising ang kanyang curse technique. Lumitaw ang isang nakakatakot na Shikigami at nagdeklara siya ng isang panibagong paglilitis sa loob ng hukuman.
Sa kasalukuyan, dinala ni Amai si Yuji sa Tokyo Metropolitan Theater sa Ikebukuro kung saan naroon si Higuruma. Samantala, nilinlang ni Remy si Megumi at dinala siya sa isang gusali ng apartment sa Shinjuku upang makilala ang isang muling nabuhay na sorcerer na si Registar. Interesado si Reggie kay Megumi at iminungkahi niyang magtulungan sila. Ibinunyag niya ang kanyang teorya tungkol sa tunay na layunin ng Calling Game. Dahil natanggal na ang pinakamahihinang manlalaro, naniniwala si Reggie na may balak si Kenjaku na magpakawala ng isang malaking sakuna laban sa mga natitirang sorcerer. Hiniling ni Yuji kay Higuruma na gamitin ang kanyang mga puntos upang makatulong sa pagpapatigil ng Calling Game. Tumanggi si Higuruma dahil naniniwala siyang mas makatarungan ang mga tuntunin ng Calling Game kaysa sa paraan ng lipunan sa pagbibigay ng hustisya. Hinamon siya ni Yuji. Bilang tugon, ginamit ni Higuruma ang kanyang domain expansion na may temang hukuman. Samantala, sa isang hindi kilalang lugar, nakipagkita si Kenjaku sa ilang lalaki sa isang silid pulong matapos tanggapin ang kanilang imbitasyon. Sa loob ng domain ni Higuruma, nililitis ang isang tao para sa kasalanang nagawa niya, habang ang Shikigami niyang si Judgment ang namamahala sa kaso. Inakusahan si Yuji ng pagpasok sa isang pachinko parlor kahit menor de edad pa siya. Nang sabihin niyang gagamit lang siya ng banyo, ipinakita ang ebidensya na may balak talaga siyang magsugal. Idineklara ni Judgment na may sala si Yuji at kinuha ang kanyang cursed energy, kaya madaling nalamangan siya ni Higuruma gamit ang kanyang husay bilang sorcerer. Bago siya mapatay, humiling si Yuji ng panibagong paglilitis at bumalik sila sa domain. Sa pagkakataong ito, inakusahan siya sa malawakang pagpatay sa Shibuya at inamin ito ni Yuji. Dahil dito, hinatulan siya ng kamatayan. Binigyan si Higuruma ng espada upang patayin siya, ngunit naguluhan siya sa pag-amin ni Yuji dahil alam niyang si Sukuna ang tunay na may gawa. Naalala ni Higuruma ang panahon na tumanggi siyang maging hukom. Pagkatapos nito, inalis niya ang kanyang teknik dahil naniniwala siyang inosente si Yuji. Matapos nilang pag-usapan ang kanilang mga karanasan at pagkakasala tungkol sa mga pagkamatay, ginamit ni Higuruma ang kanyang mga puntos upang magdagdag ng bagong patakaran na nagpapahintulot sa mga manlalaro ng Calling Game na maglipat ng puntos sa ibang manlalaro. Nagbigay siya ng isang punto kay Yuji at umalis. Balak niyang isuko ang sarili para sa mga taong napatay niya kapag natapos na ang Calling Game. Inatake si Megumi ni na Reggie, Remy, at dalawa pang tauhan ni Reggie. Kahit labag sa loob niya, iniligtas niya si Remy mula sa pagsabog na ginawa ng isa sa mga tauhan na si Has Enoki. Pagkatapos ipaalam ni Kogen sa mga manlalaro ang bagong patakaran na idinagdag ni na Yuji at Higuruma, pinatay ni Megumi ang pangalawang tauhan ni Reggie. Pagkatapos nito, napalibutan siya ni na Reggie at Has Enoki. Biglang dumating si Takoba at sinabi na tutulungan niya si Megumi upang maging patas ang laban. Nalito ang tatlong sorcerer sa kakaibang ginagawa ni Takoba, ngunit nang ipakita niya ang malaking husay niya sa cursed energy, tinanggap ni Megumi ang kanyang tulong. Hinayaan niya si Takoba na harapin si Has Enoki habang siya naman ay lumaban kay Reggie. Nagpatuloy ang laban ng dalawa sa iba't ibang bahagi ng kolonya. Ginamit ni Reggie ang kanyang cursed technique upang makalikha ng walang katapusang mga bagay mula sa mga resibo na nakakabit sa kanya. Dinala ni Megumi si Reggie sa isang gymnasium. Mukhang lamang si Reggie dahil tinambakan niya si Megumi ng maraming bagay. Ngunit nagulat si Reggie nang gamitin ni Megumi ang kanyang domain expansion at ginamit ang gym upang makatulong sa pagkumpleto nito. Na-corner si Reggie sa loob ng incomplete na domain ni Megumi. Gumanti siya sa pamamagitan ng pagpapatawag ng mga sasakyan at isang bahay upang durugin si Megumi. Ngunit inalis ni Megumi ang domain at dahil sa bigat ng mga bagay na ipinatawag ni Reggie, bumigay ang sahig ng gym. Pareho silang nahulog sa pool sa ibaba. Dahil hindi na magamit ni Reggie ang kanyang mga resibo, ginamit ni Megumi ang Divine Dog upang sugatan siya ng malubha. Pinuri ni Reggie ang lakas ni Megumi bago amining wala siyang sapat na alam tungkol kina Kenjaku at Tengen upang masagot ang tunay na layunin ng Calling Game. Bago siya namatay, ibinigay niya kay Megumi ang lahat ng kanyang puntos. Samantala, paulit-ulit na nabigong saktan ni Has Enoki si Takoba. Dahil sa comedian curse technique ni Takoba, anumang naiisip niyang nakakatawa ay nagiging totoo at nawawalang saysay ang anumang pinsalang matatanggap niya. Ipinaalam ng Kogen ni Has Enoki na patay na si Reggie, kaya umalis siya. Tinangka ni Megumi na patayin ang walang laban na si Remy, ngunit napigilan siya ng mga salita ni Sumiki. Pagkatapos nito, bumagsak siya dahil sa kanyang mga sugat at sa sandaling iyon ay bumaba sa kanyang harapan si Angel. Sa ibang lugar, sa Sendai Colony, ginulo ni Yuta ang apat na panig na pagtatalo ng pinakamalalakas na manlalaro roon, sina Takako Uro, Ryo Ishigori, ang special grade cursed spirit na si Kurarushi, at ang dayuhang sorcerer na si Druv Lakdawala. Nagsimula ito nang patayin ni Yuta si Druv.
Ginamit ni Yuta si Rika upang protektahan ng isang grupo ng mga sibilyan na naipit sa koloni habang nilalabanan niya si Kurarushi. Matapos niyang mapaalis ang cursed spirit gamit ang reverse curse technique, bigla siyang inatake ni Uro. Ang kanyang teknik ay nagbibigay sa kanya ng kakayahang baguhin ang espasyo sa paligid niya. Habang naglalaban sila, hindi sinasadyang nainis ni Yuta si Uro habang sinusubukan niyang maintindihan ang kanyang layunin matapos siyang mabuhay muli. Samantala, itinaboy ni Ishigori si Uro gamit ang kanyang discharge technique at nagpakawala ng malalakas na bugso ng cursed energy. Umaasa siyang matutugunan ni Yuta ang kanyang matinding kagustuhan sa laban kaya nagsimula silang magbakbakan ng mabangis. Nang muling lumitaw si Uro, ipinatawag ni Yuta si Rika upang labanan siya at gamitin ang kanyang cursed energy. Umabot sa tabla ang kanilang labanan kaya sinubukan nilang gumamit ng tatluhang domain expansion. Ngunit naputol ito dahil sa bagong ikalawang anyo ni Kurarushi. Matapos talunin ni Ishigori si Uro at mapaalis muli ni Yuta si Kurarushi, muling nagharap sina Yuta at Ishigori. Nagpa siya si Yuta na ibigay ang lahat ng kanyang lakas upang maibigay kay Ishigori ang laban na matagal nitong hinahanap. Gamit ang sarili niyang teknik na copy, tinalo ni Yuta si Ishigori sa pamamagitan ng paggamit ng teknik ni Uro upang pahinain siya. Pagkatapos nito, tinamaan niya si Ishigori ng sarili nitong atake na ibinalik sa kanya. Matapos pagalingin ni Yuta sina Uro at Ishigori, ibinigay nila sa kanya ang kanilang mga puntos. Binalaan ni Uro si Yuta na hindi siya lalakas pa hanggat nakikipaglaban siya para sa iba. Sinabi niya na ang pinakamalalakas na sorcerer ay may sariling kagustuhan at para lamang sa kanilang sarili lumalaban.